Magandang araw! Ako po si Mika Francesca M. Dalatre ng For Compassionate. Kayo ba ay nagugutom? Dahil ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magsaing ng kanin. Teka lang, alamin muna natin ang ating mga gagamitin sa pagsasaing. Ang mga ito ay ang bigas. Siyempre, hindi ito mawawala. Ang kaldero, ang tubig, at ang panghalo. Tandaan, itong mga susunod ay optional lamang, pero ang mga ibang tao ay gumagamit din ng asin, suka, at strainer. Alamin natin kung bakit. Una, kumuha ng angkop na dami ng bigas. Ang susunod na gagawin ay ilalagay ito sa kaldero. Pagkatapos, hugasan natin ang ating nilagay na bigas. Siguraduhin na malinis ang gagamitin na tubig. Maaari natin hugasan ito ng 2 hanggang 3 beses. Pagkatapos, pwede nyo nang tanggalin ang tubig na pinaghugasan. Maaari tayong gumamit ng strainer para hindi tumapon ang mga bigas. Sunod nating gagawin ay paglagay ng tubig na may tamang sukat sa ating kaldero. Alam niyo ba na ang ibang tao ay naglalagay ng 1 kutsarang suka upang hindi kaagad mapanis ang kanin? Pero tandaan, ito ay optional lamang. Tapos, takpan natin ang ating kaldero at buksan ang ating kalan sa tamang apoy. Kapag kumukulo na, tatanggalin natin ang takip. At pwede din itong haluin. Pagkatapos mong haluin, pwede nang hinaan ang apoy. Takpan ito. Ngayon, hintayin na natin maluto ang ating sinaing. Pero alam mo ba, ang ibang mga tao ay naglalagay ng asin sa taas ng kanilang kaldero? Dahil paniniwala nila na ito ay tumutulong para hindi hilaw ang kanilang kanin. Tandaan, ito ay optional lamang. Tapos ng ilang minuto, pwede na natin tingnan ang ating kanin. Mabango! At parang luto na ito. Pwede na nating isara ang ating kalan. Nakakagutom! Tara, samahan niyo akong kumain! Tada! Luto na ang kanin sinaing natin. Tara,
Kainin natin kasamang masarap na ulam. Ang sarap! Tara, kainan na!